Anyway, sir, Okay. makumusta namin kasi kahapon na po yung deadline ng registration. Kumusta sir yung naging turnout nung atin pong huling araw ng rehistrasyon kahapon? Marami pa ba sir yung pumunta sa ating tanggapan para magparehistro o konti na lang, Sir Kirk? Okay po. So, as you know po, yesterday was the last day of voters registration po. Ano? So, medyo nag-expect kami na hindi na gaya noon na madami pa. Pero unfortunately talaga kahapon, medyo madami pa yung nag-last day. So, yun, medyo nagulat po kami doon. Opo, iyon. So ngayon, sir, ilan po ba yung yung mga bagong voters na nakapagparehistro sa Tinambak ngayong tapos na nga po yung registration? Naabot ba natin, sir, yung ating target, Sir Kirk? Yes, yes po, yes po. Actually po, medyo nalampasan pa namin yung target namin. Yung nag-register po kahapon was 246. Sa 246 po yun, 80 po yung SK, tapos the rest yung mga regular voters. However po, yung registration period namin from April 1 to May 18 po, 1,505 po ang nag-register dito sa bayan ng Tinambak po. Okay, yun. So, nalagpasan pa pala natin, sir, yung ating target. Ngayon, ito, sir, malaman lang namin, during that time, nung mga paparehistro pa, or kahapon, sa registration, sa huling araw ng registration, may mga na-experience ba tayo, sir, na mga malalaking problema? Halimbawa, yung internet, o yung layo ng barangay, yung iba kulang sa ID, yung iba kulang sa personnel. Ano, sir, yung mga na-experience po natin na mga challenge? Actually po kasi yung office natin and sa Comelec din, no, medyo sanay na kami sa ganitong scenario. So, before pa, nagpa-plan na kami kung paano dagsain yung office namin ng madaming tao. So, talagang mayroon na kaming crowd control na in-enforce. So, yung mga, usually naman po yung mga chairs lang naman yan, tapos electric fan, kasi siyempre mainit. Unfortunately, kahapon medyo nagkulang yung kuryente natin, nagka-brown out. Or siguro mga 1 hour or 30 minutes ata yun. Pero at least yung LGU naman, meron naman silang backup na generator. Ang problema lang po is kahapon medyo umulan. So talagang, di ba alam naman natin pag umulan tapos mainit, after that, yung parang yung climate ng tao medyo mainit din. So yun po, di namin yun expected na uulan kahapon. Opo, iyon. So, yun mga unnecessary na mga pagkakataon. Pero dito Yes, yes, Sir yes. Sir Kirk malaman lang namin anong oras kayo sir nagsimula kahapon sa deadline and anong oras kayo sir natapos, Sir Kirk? Okay, okay po. Nag-start po kami 8 o'clock sharp. Nag-open na po kami and madami na po siyang nakalinya actually. Tapos po, yun, nag-start na kami. Yung ah papunta na pong maghapon na, yung hapon na, yung marami na silang naglilinya. So, pero po, actually yung 3 o'clock po, medyo nag-peter out na po yung mga nag-register. By 4 po yata yun, wala na pong nakalinya. So, tapos na kami, siguro po mga 4:30 tapos na yung registration namin, okay na po sila. Opo. Yun nga sir, dahil may mga na-experience tayo kahapon ng mga hindi inaasahang pangyayari. Hindi naman ba sir naantala yung ating operasyon sa Comelec? At kumusta sir yung reaksyon ng mga tao, ng mga magpaparehistro, Sir Kirk? Okay po, okay naman po, sila naman ay nakakaintindi kasi last day na talaga. So sabi din namin, huwag kayo magagalit sa amin ha, kasi we choose this last day to register. So talagang alam nila na medyo madami yung magiging linya. Fortunately po kasi yung office namin, nag-conduct na kami ng satellite registration. So yung mga pumunta dito po, yung karamihan is SK na di nakaabot din sa satellite registration namin. So actually, naintindihan din nila na talagang madaming line po ang maabutan nila dito sa office during the last day.
Opo, 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 'yun. Pero sir, kahapon may mga yung tipong may mga nahuli ba sir? Halimbawa, yung last o yung huling oras natin hanggang 5:00 lang tayo. May mga dumating ba sir ng halimbawa 5:30, 6:00 and tinanggap pa ba natin 'yun sir, Sir Kirk? At actually po, meron talaga pumunta dito 8 o'clock or 8 o'clock or 7 o'clock na tao na para magpa-register. Sabi namin, hindi naman po ganun ka-extended yung registration hours namin. Sabi, akala niya daw up till 12. Eh kami naman, pwede po kami mag-up till 12 if andun sila yung 3 kasi po yung sistema namin 3 o'clock po, lilista na kami ng mga tao kung sino pa andyan. Para ubusin namin yung lahat na yun. Eh kung abutin talaga ng 12 o'clock, pwede yun. Basta madami talagang tao. Fortunately po, wala na. So, di na kami nakaabot ng late night. So, okay na po siyang 5 o'clock, tapos na po yung registration fee. Opo. Mga ilan sir yung mga nahuli or yung dumating ng yun nga ng 8 o'clock Sir Kirk? Actually po siguro mga 1 or 2 persons lang naman yun. Pero sabi nila kasi kala nila up to 12 o'clock daw pag last day. So, medyo misinformed lang po yung tao. Opo, iyon. Ngayon sir na tapos na ang, registration o yung voter registration, ano na sir yung ano, yung mga susunod nating hakbang diyan sa COMELEC tinambak? May mga ano ba tayo, kailan ba sir yung ano, yung mga verification at posting ng voters list, Sir Kirk? Okay po, okay po. So ngayon po, ilalabas lang po namin yung list of applicants. Siguro ngayon pong araw or the next day. Tapos po, ihintay na po kami ng mga opposition to the registration, to the voters registrant. Up to May 28 po ang last day to file application to the application. And then sa June 1 po, mag-ERB hearing na po kami. So, yung pong April 1 to May 18 na nag-file ng mga registrants. So yan po. May 28 yung last day of to file application. Tapos sa June 1 po, yung ERB hearing namin. Okay po yun. Dito Sir Kirk, ano malaman namin, may mga sinasagawa pa ba kayo sir na ano, halimbawa voters education, especially sa mga first time voters. Kumusta ito Sir Kirk? Yeah, yes po, yes po. Kami po every satellite registration po. I mean to the point na at least minimit po yung mga FK, yung mga first time registrants, and i-educate po sila yung dangers ng vote buying and vote selling. Kasi gusto ko po ma-inculcate sa mga, lalo na sa mga kabataan na mahirap po yung vote buying and vote selling kasi yan po yung actual root of corruption. Kaya pinapaliwanag ko sila na kung ayaw mo ng corruption, huwag mo ipagbili yung boto mo kasi yan nagsisimula yan eh. Pag hindi pa kasi yung vote mo, ibawi niya ng politiko is doble, triple pa sa sayad sa'yo. So sabi ko, that's the root cause of corruption talaga. Opo. Opo, opo. Okay. Yes po, yes So po. dito, Sir Kirk, ano, para naman malabanan natin sir yung ano, kasi may mga kumakalat ngayon na mga fake news, 'di ba, regarding sa mga matters sa ano, COMELEC. Ano ba sir yung ginagawa natin para labanan yung mga fake news, yun nga pong vote buying, vote selling sa tinambak bago po ang election, Sir Kirk? Opo, meron naman po kaming webpage and website and yung mga COMELEC pages namin na if ever they want anything na talagang information na talagang totoo, mag-visit lang po sa mga web pages namin and websites namin para malaman nila kung ano talaga yung totoong mga resolutions or mga news about COMELEC. Kasi mahirap na po kung ibang sources ang napupuntahan nila. Minsan po kasi fake news yun. So yun po, at least libre naman di ba mag-Google and mag-research talaga.
para malaman nila yung totoo. Opo, iyon. So dito, Sir Kirk, paano po ba makaka-check yung tao kung halimbawa o paano po nila malalaman, especially yung mga nagpa-register, paano nila, sir, malalaman na successful yung kanilang registration? May mga online verification ba tayo, sir, or kailangan na lang pumunta dito po sa ating tanggapan o opisina, Sir Kirk? Yes po, pwede na lang po silang pumunta dito kasi after yung EIB hearing, pinapost din namin po yung mga list of approved applicants. So, pinapaskil namin po yan dito sa office. Yung website kasi po medyo na down pa po yata eh. So, pumunta na lang po sila dito. Actually po, if disapproved yung registration nila, pinapadalan din namin sila ng sulat. However, yung problema natin dito, and siguro sa most part of the Philippines, yung post office po is malamang di na nag-work. So, yun po. Siguro po, ang iba, napapadalan pa ng sulat. Yung iba po yata medyo malabo na. Opo, yun. Pagdating naman, Sir Kirk, sa sa SK, ayan, sa mga nagpa-register sa SK, ilan na, sir, yung mga nagpa-register na mga kabataan ngayon sa SK, yan po sa Tinambak. And compare noong nakaraang 2023, tumaas ba to, sir, o bumaba or pantay lang, Sir Kirk? Yung nag-register po yata sa SK ngayon, sa period is mga 800 yata po dito sa Tinambak. However po yung SK talaga, medyo mahirap po na hindi ko pa po mahugot yung data. Pero po madami na din. Talagang yung mga 15 to 17, madami silang nagpa-register ngayon kasi nagpa-satellite registration pa kami. So karamihan doon, nakukuha namin sa satellite registration. Kasi yung mga kabataan natin medyo hinihintay namin, sila naman pupunta sa opisina. So mas mabuti na po talaga na pumunta yung COMELEC sa barangay nila para yun na namin sila maparegister. So at least po ngayon talaga nakuha namin yung numbers na in-expect namin na mag-register. So at least successful kami dun sa part na yun. Okay po. Puntahan natin, sir, yung yung mga nade-deactivate na voters. Ano, sir, yung mga ginawa nyo doon sa mga na-deactivate na voters? And ilan, sir, yung mga nagpa-reactivate kung meron man, Sir Kirk? Ay, okay po. Yung sa reactivation naman po, nagpapadala po kami ng sulat. If not po yung sulat makapaabot sa voter mismo na deactivated, nagpapadala din po kami sa barangay nila ng sulat mismo of the list of the activated person. So at least pag halimbawa, pupunta kami sa barangay ng Santa Cruz, a week before, binibigyan na po namin yung barangay ng lista. Para sabi namin, pag pumunta kami doon, alam na ng mga tao na deactivate kung pupunta ba sila sa satellite registration or hindi na. So, at least po, meron na kami list na nauna, pagpunta namin doon, ready na po yung mga deactivated na voters na magpa-reactivate. So, ganun po ginagawa namin. And successful naman. Unfortunately po, ito po kayo yung reason kung paano na-deactivate sila. Ito wala sila sa barangay nila o sa residence nila. So, pagpunta namin doon, medyo, siyempre, minsan busy din sila. Or minsan nasa abroad. So, yun po, di sila talaga nakakapag-reactivate. Okay po. Dito, sir, kasi ito, feeling ko kasi dito sa atin pagka ganito mga huling araw na ng registration, marami talaga yung mga hindi na nakakapagpa-register knowing na kumbaga sapat naman. Well, higit pa sa sapat yung araw ng deadline ng registration. Tapos yung iba hindi nakapagpa-register. Sa tingin nyo, sir, bilang isang election officer, ano kaya, sir, yung yung pangunahing hadlang sa 100% voter registration sa mga lugar like po sa inyo sa Tinambak, Sir Kirk? Alam naman natin to yung, di ba, yung manyana habit natin sa Pilipino talaga di nawawala. So, actually po, ako experience ko yung mga nagla-last day ng registration, nag-iintay yung last day, andun lang naman sa vicinity mo. So, actually talaga yung mga
pumunta dito, yung mga barangay lang na andito lang sa poblasyon ng Tinambak. So, talaga nga naman yung tao. Pag andun silang malapit, magla-last day talaga yan. Isa yun yung na-observe ko ha. Minsan, nasa katabing lugar lang, nasa within the barangay lang, ay hintayin pa talaga yun yung last day para pumunta sa opisina. Okay po 'yun. So, siguro sir ito bago tayo magtapos sir sa ating interview, ano sir ang mensahe ninyo sa mga botante ng mga diyan po sa Tinambak, ngayong tapos na yung voters registration, ano na yung mga gagawin, and doon sa mga hindi nakapagparehistro dito po sa ating lugar, Sir Kirk, bigay ko sa inyo po ang linya. Okay po. So, ngayon po, last day, kapon yung last day of registration, yung mga barangay po na medyo may duda sa papasok ng mga new registrants sa lugar ninyo, meron po tayong up to May 28 to May 28 ba yun yata? May 28 to file an opposition to the application. So, up to May 28 po yan. Kasi sa June 1 po, mag-i-edit na kami. Hindi na po yung i-entertain. Tapos po, sa SK naman, yung mga SK, in-encourage ko po sila na if there are fake news na makakabot sa inyo, please verify the news properly. And then yung mga first voters, please naman, huwag niyong ipagbili yung vote nyo. Piliin yung mabuti yung mga candidates na iboboto nyo. Para naman po yung barangay nyo, ma-serve din yung mga SK ng mabuti. Diba? Tapos po, sana i-do away na natin yung vote buying and vote selling. Kasi yan po talaga ang cancer of democracy. So, yan po ang masasabi ko sa inyo. Thank you po.